Saan nga ba galing? Galing Cavite. Naligaw eh, naligaw. Naligaw sa Maynila. Sa 6,000 doon, natotrottle siya sa 6,000 eh. Tapos may mga tumutulong. Yan, tulo ah. Langis o gasolina. Gasolina yung tumutulo yata. Ganito to. Ganda naman eh. Yeah, check natin yung 6,000 eh, no? 6,000 RPM na throttle lang. Ganoon. Basta pagka tumaas na yung RPM mo, mga half throttle din. Check natin yun. Yung cab niya eh. May ano yan, putik. Pang ano to eh, pang hindi ko alam kung ayun, meron pala eh. Tinanggalan ng TPS kasi meron tong ano, may socket para sa TPS. Ayun, ano kung ano dito. Maayos naman eh. Basag eh. Mamaya paandarin ulit natin tapos to yung charging kasi nag-lowbat daw. Ito sobrang tigas pag iwalayin eh. Sobrang tigas lahat. Di ko alam kung napalo ko to o dati nang ganito. Napansin eh. Kaso may basag sa loob eh. Malamang dati na may problema. May ano, may ano yan, putik silan. Sira na yung goma. Sobrang flat na. Kaya kailangan talaga pag-iwalay. Problema ko, baka mag-leak na to. Baka dito nagli-leak dati. Subukan ko lang referin. Hindi kayang focus ah. Basta mga to may mga pandikit eh. Mukhang malinis naman yung tangkay kasi wala namang nakawang dumi sa ano. Itong mga to may mga pandikit. Ito yung mga gasket. Ayan, pwede na linisan. Babasa nga. Ayun oh. Sealant. Pala, video natin may basag. May napansin ako may basag. Ayun. Mukhang nasikwat na screwdriver eh. Butas eh. Ay, hindi. Nasa dulo to eh. Mataman. Tuldukan na lang natin ng repair. Hanip. Nakalimutan ko na mag-video. Nilagyan ko ulit ng mga ganito. Ayan. Mga pampainis ng beshi. Tapos pilot jets, yun pa rin. Tsaka main jets. Palit lang float valve. Tsaka to. Nagdadap ako ng ganyan.
tsaka tong mga gasket. Yan. Dinidikitan ko lang para mag-hold. Kasi mahuhulog, baka maipit eh. Kaya dinidikitan ko lang. Huwag nyo lagyan sealant kasi mahahalo sa loob yun eh. Huwag problema eh. Tapos yung issue nyo nga na hubad na yung fuel screw, hanapin ko pa kung ba't ganun eh. Kasi tama naman yung jets eh. Mamaya check natin kung bakit ganun. Putik. Nakalimutan ko na mag-video. CDI nya, eto. Yung mga tulo-tulo na rin. Tapos yung rectifier tinanggal ko eh. Sunog eh. Nabalatan na nga eh. Nasunog eh. Kaya tinanggal ko nga eh. Pala ako ito dito. Peltiyo muna yung CDI ko. Tapos yun, naka-charger lang. Yung setting ng setting ng tawag dito, fuel screw 2.75 lang. .75 turns. Lahat yun. Lahat. Kita ba? Dati kasi nakadikit na lang, nakapatong na lang. Ewan ko, ba't ganun? Okay naman pala eh. Wala namang issue eh. Ito kasi hindi accurate yung niya yung tachometer, kaya hindi namin malaman kung nasan yung problema. Nahirapan kami pala. Sinubukan ihataw ng may-ari kaso kalahati pa lang ng throttle nagpo-problema na eh. Yun nga yung sinasabi niya umaagok eh. Sinek ko yung filter, okay naman. Tingin ko dito ako sa naman sisilit, sa diaphragm tsaka sa needle. Putik. Ito yung gagawin ko ngayon. Ipapalitan ko kasi J8 yung nakalagay sa kanya. Ito yung J8. Tapos ito yung papalit ko dito. Hirap pa. Nasa kanan yung J8, nasa kaliwa yung J4. Papantayin lang natin. Hirap hawakan sa moto. Yan. 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 So papalitan natin ng mas manipis, yung J4. Hirap makita ng ganito. Yan. Makita na. Yan. Alright. Nahirapan na ako dito. Binalik ko sa stock yung yung needle. Tapos ito, tinanggal muna yung sa gauge. Tapos ngayon yung behavior ng tambucho. Pag binalik yung gauge, uy, ano yan? Ano yan? Putik. Susubukan namin ngayon i-bypass. Maglalagay kami ng bypass na socket tsaka wires. Tapos sana tumino na siya dyan, putik. Sana yun nga yung problema. Huwag ka mainis. Tapos ito pa pala, yung Bendix may issue eh. Pakita ko sa inyo yung issue ng mga Bendix. Makikita ba dito? Yan, magana yung spring nitong isa yun. Ito isa ayaw. Ito gumagana. Ito nahuhulog na lang. Nahuhulog na lang. Binuksan ko na yan eh. Yung isa ayaw talaga. Baliktad. Malaban pa to eh. Yung isa negative na talaga. Napakaliwanag. Babalik na ulit yung stock na na pulser. Tapos yun, ginawa ko pala, tinanggalan ko ng filter yun. Tumaas na yung RPM, ang lintik.
Malanjo. Kaso naka-bypass to. Bypass pa rin yung setup. Susubukan namin mamaya pagka yung stock na ano na harness. Kasi nga naglolo ko siya sa ano pag wala yung pag merong gauge tsaka walang gauge. Lolo ko siya lalo pag walang gauge. Not easy Not easy. So ayun, yung na-diagnose namin yung CDI pala yung main issue kaya hindi makataw. Tapos yung bukod dun, yung carb nga, yung carb setup, tsaka charging, yung rectifier niya sunog na. Ayun, kailangan lang ng CDI na pamalit. Ayun, nandun na yung motor